Sinagot ng legal team ni Pastor Apollo C. Quiboloy ang isang social media post na naninira laban sa butihing pastor. May babala rin ito sa mga naninira. Si MJ Mondihar sa report. Ayan yung ginagaya natin eh. SM na eh. Si MJ Mondihar sa report. Talay-talay. Sobrang paninira kay Pastor Apollo C. Quiboloy ang Facebook post na ito ng kolumnistang Simon Tulfo. Para sa legal team ng butihing pastor, hindi tama na idamay pa sa propaganda ang mga namayapan ng magulang ni Pastor Apollo. Bukod sa mga magulang, idinamay rin ni Tulfo sa kanyang paninira ang mga kapatid ng butihing pastor. Ang violation nito is double marites ang tawag ko. Naku po, patay tayo dyan. Double marites. May kilala akong ganyang vlogger. Double marites. Bakit double marites? Bakit? Inassume niya as true na yung magulang ay first cousins at saka granting for the sake of argument na totoo nga yan, what value would it help to strengthen his argument or argument against pastor? And secondly, hindi rin totoo na may kapansanan sa pag-iisip yung mga kapatid ni pastor at saka non-sequitur. It does not follow granting for the sake of argument na totoo lahat yan. It does not also necessarily follow na may masama ding pag-iisip ni Pastor Apollo C. Nagigets niya accusation ni yung chismis ni Ramon Tulfo. Ano sinasabi niya? Ito daw si Quiboloy, yung magulang daw magpinsan. Ibig sabihin nagtalo-talo. Okay? Kaya daw doon marami daw, may kapatid daw si Quiboloy na mga sintu-sinto. So sinasabi nga ni dito, una, chismis na nga yun, sinakyan mo pa. Pangalawa, kahit ba sabihin na nating totoo yun, it doesn't follow kung sakaling totoo pero hindi nga totoo. Na kunwari isisintu-sinto magulang mo dahil merong hindi magandang ginawa, magpinsan, nagsama, tapos itong kapatid mo may tama, ibig sabihin may tama ka na rin. Hindi ko ganun yun. Di ba ho? Bakit? May mga ganun na nagkataon yung kanilang kapatid merong special. Di ba? Hindi ibig sabihin lahat na lang ng kapatid special. Di ba ho? Hindi naman ganun yun. Kaya nga sabi niya, marites na nga, double marites pa. Yun ang sinasabi ngayon nito ng abogado ni Quiboloy. Tapos ito ang nakakapagtaka dito Anong kinaugnayan niyan sa kaso ni Pastor Quiboloy? Parang sinasabi niya, heredity yung pagiging may topak. Parang ganun na pinalalabas niya. Kaya si Quiboloy may topak yan. Yun ang pinalalabas. Ay, pambihira, oo. It doesn't follow. You know why? Sa mga Tulfo, ikaw lang ang medyo... Yung iba mong kapatid medyo matino naman Hindi medyo, matino. Ikaw lang talaga yung medyo... Bakit ganun? Hindi ako, nagtatanong ako Kasi totoo lang, alam nyo ba na ito medyo hiwalay dun sa mga sa tatlong Tulfo? So ano ibig sabihin nun? Kasi nga, meron kang problema. Bakit yung mga iba mong kapatid, wala namang problema? Di ba? Hindi ko sinasabing perfecto yung kapatid niya, Hindi yun ang sinasabi natin. Siyempre, pag political issue, minsan nagdi-disagree tayo. Kaya lang, eto kasi talagang Simon, iba ito mag-isip. Medyo malayo sa mga kapatid niya. Bakit ganun? Sana 'di ba kung sinasabi mo yung kapatid may problema sa pag-iisip, dapat ibig sabihin nun si Quiboloy may problema lang sa pag-iisip. Tama, mali? Bakit ang tanong, yung mga iba mong kapatid wala namang problema sa pag-iisip? Diba? Yun ang aking tinatanong lang malinaw na tanong yun. So sabi nga, it's sakatur. Biro lang ha. This is
utterly libelous. Kinwestiyon naman ng legal team ang kredibilidad ni Tulfo na nakasuhan at naaresto na rin dahil sa cyber libel. Sa Adang Campo, palalampasin muna nila ang Facebook post ni Tulfo bilang pagkonsidera sa edad nito. Pero kung talagang isusulat pa nito sa dyaryo ang paninira, tinitiyak ng kampo ni Pastor Apollo na dadami pa ang kasong kakaharapin nito. Huwag naman damanin yung parents niya, Oo sa mga nga. kapatid niya. Wala And naman let's dahilan. keep the level sana of discussion respectable. Let us agree to disagree, but let us not destroy the character or reputation of Tama. our fellow men. Oras po ba na maisulat ito sa kanyang Abante column, tapos ay lathala? Maglalapsa po ba yung compassionate at talagang kakasuhan na ito si Ramon Tulfo? There is a strong probability that Pastor Apollo C. Quiboloy will instruct me, or through his leaders, they will instruct me to file cyber libel cases. Maganda rin yan kay para magkikita rin kami sa korte at makita natin yung galing niya at talino niya doon sa korte. Nasa 7 milyon ang kasapi ng Kingdom of Jesus Christ sa buong Pilipinas at buong mundo. Lahat handang kasuhan si Mon Tulfo sa iba't ibang korte sa buong bansa dahil sa kanyang paninira kay Pastor Apollo. Mataas ang paggalang ng mga kasapi ng KOJC sa butihing pastor at hindi nila matatagap ang pagyurak ni Luman sa kredibilidad at pangalan nito. Samantala, Grabe tuloy yung mga nagsasabi dito. Dapat bang ipatawag si Raymart? Ewan natin. sinasabi ni Tulfo na mayroon siyang source sa mga paninira kay Pastor Apollo. Isang babaeng source na hindi niya pinangalanan. Babala naman ang kampo sa sinasabing source. Meron kami duda kung sino ito. Baka nga si Blanda Portugal na naman ito or itong mga ibang Hindi kaya si Ontiveros? Hindi. Iba daw, yung baka source ni ni Ontiveros. mga baka nga lang pwede rin ako mali, no? Pero yung mga source naman, siguraduhin nyo naman na totoo yung mga sinasabi ninyo. Pinalaan rin ng kampo ang mga libelous at incriminating na comment doon sa Facebook post ni Tulfo. Lalo na't hindi absolute ang freedom of expression at may hangganan ang paninirang puri. There are Supreme Court decisions which rule to the effect that even if mag-comment ka lang tapos irresponsible yung comment mo, tapos nag-subscribe ka dun sa libelous matter na subject matter doon sa post, you may also be liable. That's why I would request our countrymen na dahan-dahan naman sa pag-comment po, especially kung wala kayong basihan. Para sa Diyos sa Pilipinas kung mahal. Hindi ko nga alam bakit ganyan ang labanan basta lang siraan si Pastor Quiboloy. 'Di ba? I mean, tama naman si si attorney. Tama 'yung sinasabi niya na let's agree to disagree. Kung meron kayong hindi magandang pananaw, opinion kay Pastor Quiboloy, walang problema. Pero wala naman damayan ng mga personal na. Tulad na ho ng pamilya, kapatid, may problema. Di ba? Hindi naman natin sinasabi na umagree. Yun ang sinasabi. Hindi naman sinasabi ni attorney na, pumabor ka kay Quiboloy. Hindi ganun. Pero wag naman tayo umabot doon sa bababuyin na lang natin yung pagkatao niya, pamilya niya. Mali naman po yun. Di ba ho? Wala namang kinaugnayan yun sa kaso na kinakaharap ni Pastor Quiboloy. Wala namang kinaugnayan. Minsan kasi, basta lang talaga magka-content, talagang sisiraan yung Kaya hindi ako agree. Hindi ako agree sa ganito at hindi rin ako agree doon sa mga bumabanat naman din sa pamahalaan tapos nag-iimbento lang. Ayoko din ng ganun. Dapat, let's stick to the truth. Hawakan natin yung truth. Ano ba talaga yung mali na may ebidensya katulad ng tulad sa China issue. 'Di ba? Pinuprove natin na mali yung kanilang approach pagdating sa China issue. Hindi natin papakialaman. Sabi kasi ni ganitong ahas, na si ganito binugbog, ganito. Anong pakialam natin dun? Hindi, di ba ho? Sinampal, ganito. Sorry pagpasensya nyo na, magagalit na naman kayo sa akin, pero hindi ho kasi ako pabor sa ganyan Yung ibinababa natin masyado yung argument natin. Binababa masyado natin yung panira ho kasi sa sa pinaglalaban natin Dapat doon tayo sa tunay na issue, 'di ba?
pinepeke ba yung ano, yung mga hulihan na ganyan. Oh, yung issue pagdating sa sino yun sa gentleman's agreement. Dapat ganun eh. Yun yung discussion palalimin. Kasi yung iba, basta lang magkaroon ng katangahan at content. Basta, go na natin. Sorry ibahin nyo ang banateros magalit na kayo sa amin kung hindi kami sumasakay sa mga chismis. Pero hindi ho kasi kami ganun. Pasensya na ho Pinalaki ho kami ng tama ng mga magulang namin na doon lamang sa katotohanan tayo lumaban. Diba? Bakit ho kanyo? Ito kasi yung ending natin. Napakaganda ho nito. Alam mo, marami ho sa atin kumakapit na ho sa patalim. Pagdating mo sa pagpapabagsak ng gobyerno. Yun ho kasi yung iba dyan. Pasensya na ho, pero totoo ho ito Marami ho kasi sa atin, sa sobrang frustrated na sa nangyayari, pumupunta na tayo doon sa kasinungalingan. Mali po yun. Because we are putting the solutions in our hands. Hindi ho dapat ganun. Dapat po, tagi natin tatandaan, doon lang ho tayo sa totoo. Ngayon, kung mukhang imposible, paano ba? Kasi marami nagsasabi sa inyo, frustrated na kasi kami sa nangyayari sa gobyerno. Frustrated na kasi kami, parang lahat ng mga kumakalaban sa gobyerno ginigipit. Kaya, mag-imbento na lang din tayo. Huwag tayong ganun, mga kababayan. Mali ho yun. Huwag nating kakalimutan na meron pang mas mataas kesa sa gobyernong nakaupo. Lagi kong sinasabi yan Meron pa hong mas mataas kesa sa gobyernong nakaupo ngayon. Yan ho yung ating Diyos na nakakakita. Kasi pag inilagay na natin sa kamay natin ang mga bagay-bagay, para na rin nating sinabing, Lord, wala kang kontrol. Nandito ang kontrol sa kamay namin. Mali yun Di ba ho? Kung talagang naniniwala kang may maling ginagawa ang gobyerno mo, sabihin mo. Pero wag mong ilagay sa kamay mo ang batas. Wag mong ilagay sa kamay mo ang solusyon. Dahil para mo na rin sinabing, Lord, wala kang kwenta, kaya kami na ang gagawa ng paraan para pabagsakin ng gobyerno nito. Mali yun.